Ciao Raga! Musta Raga? Welcome sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Raga, alam mo ga na pwede kang magkaroon ng reimburso o makatanggap ng bonus na up to 2,000 euros kada taon kung ikaw ay nag-aafito ng bahay o nagmumutwo. Pero para matanggap ang amount na iyan, ang desisyon ay nakadepende sa iyong datore di lavoro o sa employer o sa amo. Bakit ganun? Anong kinalaman ng datore di lavoro sa pagtanggap ng bonus o reimburso na iyan para sa pag-afito ng bahay o pagmutwo ng bahay na tinitirhan? Alamin natin ang detalye Raga, dobrang sigla, partiamo! Ang mga nag-aafito ay maaaring makatanggap ng reimburso para sa ibinayad na upa sa bahay na pwedeng umabot up to 2,000 euros kada taon. Sino ba ang pwede sa benepisyo na iyan at ano ba ang tungkol diyan? Maging para doon sa mga nagmumutuo. Ang benepisyo na iyan ay hindi automatic na ibinibigay sa lahat. Sa halip, iyan ay para sa mga laboratory dipendenti del settore privato. Ibig sabihin, para sa mga empleyado at naglalaboro sa private sector. Kaya ang mga nagtatrabaho sa gobyerno ay excluded. Take note ha, ang bonus na ito o reimburso o benepisyo ay hindi bagong bagay dahil nagsimula pa ito at included doon sa Legge di Bilancio ng 2024 at maging sa Legge di Bilancio ng 2025 ay konfirmata din. Para mas malinaw, tukuyin na natin, ang tawag sa benepisyo na ito ay fringe benefit. Madami na din akong previous videos na diniscuss ang tungkol dito sa fringe benefit. Ang fringe benefit ay nakapaloob doon sa Comma 3 ng Artikulo 51 del TUIR o Consolidated Income Tax Code. Kahit noon pa, ang mga datore di lavoro o kumpanya ay maaaring bigyan ng fringe benefit ang kanilang mga workers o dependenti. Kabilang sa mga examples ng fringe benefit na pwedeng ibigay ng datore di lavoro doon sa kanyang worker ay buoni pasto o ticket, telefono aziendale, company car, bonus carburante at insurance policies. Mapapansin na dati-rati ang fringe benefit ay mga perks na goods and services mula sa kumpanya o datore di lavoro at hindi sa pamamagitan ng pagbibigay ng aktual na pera doon sa worker. Pero simula doon sa Manovra 2024, kasama na din sa pwedeng ibigay ng datore di lavoro bilang fringe benefit ang reimburso para sa interesi pasivi ng mutuo, maging ng buleta ng luce e gas, at maging ang para sa pambayad ng afito o monthly rent ng worker. Ang maximum limit ng amount para sa fringe benefit ay up to 1,000 euros at iyan ay nataas up to 2,000 euros kapag ka ang worker ay mayroong filii a carico. Ang pinag-uusapan natin na fringe benefit na iyan ay active ngayong 2026 at maging next year, 2027. Meron din. Dahil diyan, ngayong 2026, ang isang laboratory dependente ay maaaring makatanggap ng fringe benefit para sa upa sa afito ng bahay o interesi pasivi ng mutuo up to 1,000 euros at maaaring up to 2,000 euros kapag ka nga mayroong filii a carico. Take note, dapat na ang bahay na inuupahan o mutuo ay abitazione principale at doon ang residensa ng worker na maaaring maging beneficiary. Dapat din na ang kontrato di affitto, kung halimbawa nag-aafitto, ay regularmente registrato. Tandaan din na iyan ay reimburso, kundi para doon sa affitto na nabayadan na o para sa interesi pasivi. Ang good news, maging ang mga nasa lavoro domestico, ang tinutukoy ay yung mga call, foodante, babysitter, ay entitled din at kasama din sa mga pwedeng makatanggap ng fringe benefit mula doon sa kanyang amo. Pero, ari naman ang bad news.
dapat na ito ay malinaw sa iyo, Raga. Ang fringe benefit na pinag-uusapan natin ngayon sa video na are ay hindi obligatoryo na ibigay o i-grant ng datore di lavoro o amo doon sa kanyang worker. Kailangan na malinaw sa iyo yan, Raga, na iyan ay voluntarily na gagawin ng amo. Ibig sabihin, nasa sa datore di lavoro na o doon sa amo kung magbibigay ba siya o hindi ng fringe benefit. Kasi hindi iyan direktang karapatan ng isang worker, kundi nakadepende sa desisyon ng datore di lavoro o amo. Bakit ba magbibigay ang isang datore di lavoro o amo ng fringe benefit kung sa kanya pala yan mismo manggagaling, samantalang hindi naman pala obligatoryo na magbigay? Ano-ano ga ang mga advantage para sa isang employer kapag nagbigay siya ng fringe benefit sa kanyang worker? Bakit ba siya mamomotivate na magbigay niyan sa kanyang empleyado? Dahil sa benepisyo na ibibigay ng datore sa pamamagitan ng fringe benefit ang kanyang empleyado o worker, dahil sa siya ay nakakatanggap ng fringe benefit, ang worker ay mas magiging masipag sa trabaho, less stressed, more motivated at saka productive at loyal sa kumpanya o doon sa kanyang amo. At higit sa lahat, ang pagbibigay ng fringe benefit ay hindi kasama sa contributing IMPS at personal income tax o IRPEF ng parehas na empleyado at datore di lavoro. Ang advantage pa din para sa worker. Bukod sa malaking tulong iyan sa kanya financially kapag nakatanggap ng fringe benefit, ang matatanggap mula sa fringe benefit ay hindi isinasama sa computation ng redito. Kaya hindi din isasama sa computation ng taxes at hindi din iyan makakapagpataas ng IZE. Ngayon na nalaman mo na ang tungkol dito sa fringe benefit, medyo kung iyan ay mabanggit mo sa iyong amo. Although hindi siya obligado, yung amo ay hindi obligado na ibigay o i-grant sa iyo ang fringe benefit, malay mo at sana ay bigyan ka niya. Lalo pa kung para sa upa para sa afito, para sa buleta ng luce e gas, o kaya naman ay para sa interesi pasivi ng mutuo. Real talk, Raga. Lalo na para doon sa mga nasa sektore na lavoro domestiko. Papayag kaya ang iyong amo na bigyan ka ng fringe benefit? O baka naman ikaw ay binibigyan na, Raga, ng iyong amo ng fringe benefit? Let me know sa comment section. Ayun, Raga, sana naging malino sa iyo at nakatulong sa iyo ang information na pinag-usapan natin sa video na ito. Sana makapagsabi ka sa iyong datore, sa iyong amo, at sana ay mabigyan ka ng fringe benefit na pinag-usapan natin sa video na ito. Sana ay ma-share mo rin sa iba para yung iba nating mga kababayan maging aware din na sila ay maaaring makatanggap din ng bonus, benepisyo o reimburso in form of fringe benefit. Maraming salamat sa panonood mo, Raga. Once again, this is Chad and also member Chad Wilgay. Grazie, Raga. Alla prossima.